Great Star Media Production is into making stories, factual stories, and in doing so, we see to it that we have a lot of researchers. The story of Father Well kidnapping was documented, and we saw to it that our researchers can go back to Basilan and talk to the hostages, the survivors, the families, the Armed Forces of the Philippines officers who joined the rescue operations, specifically Lieutenant Dilag, who received the Medal of Valor award during the time, and Colonel Bacala, Lieutenant Bacala. And we also request the Clarician representative to be with us during the shoot, so that piece by piece, they can tell us, eto ba talaga nangyari, anong mga nangyari. And because also of the testimonies of those who are involved in Basilan during the crisis management committee meetings, yung mga local officials doon, napagtagpi-tagpi lahat ang mga data at mga totoong nangyari. Of course, ang family ni Father Ruel Gallardo has also their facts, and through the reports of the media before, different media, and yung pinagtagpi-tagpi na mga kwento and investigations conducted by the Catholic Church, nabuo itong film na ito. Thank you po. Additional question na lang. I'm not sure if you had a hand in selecting the lead character. So, I just wanted to know, ano po yung mga characteristics ni McCoy that led him to play the lead role? Sabihin ko ba na hindi ikaw first choice? Actually, totoo, hindi si McCoy ang first choice. He's the third choice actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, McCoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si McCoy na, because si McCoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and couldn't believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na iihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya, at siguro iniwasan yung ihi ng iba. Yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine, may flu noon, may phlegm si Mon Confiado, at nung binugahan siya, alaga, ang laki-laki ng lumabas kay McCoy. But for him, mas maganda yun, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan, at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado, because there's this torture scene. Father Ruel Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinana ng aktor, at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo. Hindi maiwasan na may mga umiiyak during the shoot. Kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot, dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yun. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So, McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Ruel Gallardo. And to me,
He's one of the greatest actor now in Philippine cinema. Baka pwede yung reaction from Makoy. Makoy's reaction regarding that. Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, na-meet lang po kami ni Direk sa isang event, and sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una hindi ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam ko hindi matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. As in, nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, Direk, sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon itong bilang pare, kabaliktaran, 360. Andun yung commitment talaga. Siguro, syempre, gusto kong aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naiisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na ito, yung tiwala na binibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya na mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa ihi or sa plema? Para sa akin, totoong nangyari ito sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagkampanan to ng isang totoong tao. Doon ako nanggagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Ruel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala taga-kagrabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na nalagpasan ko yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din dahil kay Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon, si Kuya Mon, kay JC, kahit di kami nagsela na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit, panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya alam ba na bibigay ko yung pinaka 150% ko. Ayun lang, at dagdag na rin po talaga na lagi siya sabi na akin ni Direk na ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ng tao about kay Father Ruel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas na yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman yung mga tao. Na may isang Father Ruel Gallardo na Pilipino na nagbuhis ng buhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo sa buong bansa at sa buong Katoliko na sa mundo ngayon. Na-mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones. Yeah. Hindi, wala ko. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda kasi hindi pa siya napapalabas, kaya hindi pa natin mahuhusgahan ang In Thy Name. Although, may pumulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun. But anyway. Hindi. Although, ang In Thy Name ay pinaniniwalaan kong maganda. Definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun. At hanga din ako sa pagkakagawa nila ang direktor ay
kaibigan ko din si Direk Zig. Magkaiba sila ng tema, magkaiba ng ipinapahiwatig. Ito kasing In Thy Name tungkol sa faith. Hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating Muslim. Yung character namin ni JC dito ay, kumbaga ang pelikula ay hindi lang naman one-sided na nakapabor lang sa mga Katoliko. Pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na Muslim. So, magkaiba ang Green Bones at In Thy Name. Siguro maliling na rin. Mali yung Reliable. hindi ko gagawin yun sa kapwa gumagawa ng pelikula. Baka na ano lang, miss ko po. Ayun, kilala naman po ako dati sa DY po. 2018 po, before po mag-pandemic. So, yung DY po is a great opportunity po sa akin para makapasok po ako sa industry ng showbiz. And yung dumating po yung pandemic, napakahirap po talaga ng buhay ko po. Even though yung father ko po is nawalan rin po ng trabaho, di po namin alam kung saan po kami kukuha ng mga source. Kaya po yung dumating na po tong opportunity na po ito, na ito na po yung sign po na baka bumalik na po ako sa industry. Kaya po marami po akong gustong pasalamatan, lalo na po kay Kuya Jai, kay Direk Romel, kay Direk Cesar, at sa lahat po na nag-contact po sa akin kasi po this film po is malaking tulong po sa akin to kasi natulungan po kasi ako nito, even financial po, kaya tsaka po natulungan rin po ako ng movie na po nito kasi po nakagawa po ako ng character po na mababago po sa buhay ko, si Relius po. Yung ginagawa ko pong film na po ito is challenging po sa akin kasi para po sa akin, mahirap po talaga pang gampanan yung role ko po kasi isang bata po napalapit sa pare at nagkaroon po sila ng good relationship even po sa Panginoon. Kaya napaka-grateful po ako na natanggap ko po itong film na to. Okay, follow up lang dun sa nung awkward days mo, numadalang ang project, anong mga ginagawa mo? Ayun po, alam naman po natin na yung awkward age ko po, dumating po sa teenager age. Syempre po, mahirap po makakuha ng mga projects po. Kaya po, kapag may mga audition po, yun po, pinopursige ko po yun para kahit pa paano po sa gantong age ko po, may mga projects pa po akong nagagawa po. Pero tinuloy yung pag-aaral mo? Yes po, grade 11 na po ako ngayon. Tapos stable naman po yung mga grades ko. With honors po. Thank you. Maraming salamat, Mr. Roldan Castro. And thank you as well for your bravery in sharing those things, Ken Ken.